Haribol. Ito po si Kuya Chad and nanonood po kayo ng Usaping Buhay. Hindi po tayo live ngayon. Naka-record po tayo ngayong linggo. This Usaping Buhay is brought to you by Living with Meditation. Ang topic po ngayong linggo ay selos o love language. Ano ang sinasabi ng Bible? So bago tayo mag-start ay magbibigay ako ng aking humble respect sa aking teacher. Dahil kung wala ang aking teacher ay wala akong masishare sa inyo ngayong linggo. Okay. So basahin ko lang yung tinitingnan ko ngayon dito sa laptop ko yung post namin sa Living with Meditation, yung caption. Okay lang ba ang magselos? O sign ba ito ng love? Paano kung ang tingin mo ito ay pagmamahal pero sa iba toxic na pala? Oh. Okay. Last nung college ako, naririnig ko sa mga higher years namin na kapag nagsiselos ka daw sa girlfriend mo dahil tinitext yung ex niya or nag-meet sila ng ex niya kahit aksidente lang, kapag nagselos ka daw ay maganda yan dahil yan ay sign na mahal mo yung girlfriend mo. So, of course, ngayon na nagpo-practice na ako ng meditation, nagbago na yan. Dahil nung nagkaroon ako ng asawa, grabe yung selos ko sa asawa ko na parang napaparanoid na ako na pag may nag-text sa kanya, text pa kasi noon may nag-text sa kanya tapos iniisipan ko na kaagad ng ng masama na baka yung manliligaw niya, diba? Kasi hindi pa kami mag-asawa, nang niligaw, girlfriend, boyfriend pa lang kami. So, yung selos ko doon ay pag may ka-text siya tapos ang inaakala ko yung mga nanliligaw sa kanya, nag-text sa kanya. Tapos pag ayaw niyang ibigay sa akin yung cellphone, so lalong magi-increase yung pag-iisip ko. So, and then parang one time nagkaroon sila ng night out ng kanilang sa trabaho nila, and lumabas sila tapos parang it's a party outside, and then alas 12 na tapos parang hindi pa sila umuwi, alas 12 na ng hating gabi. So sobrang selos ko ay pumunta ako naglakad ako galing sa amin. Kasi wala na sakyan. 12 midnight na. Naglakad ako galing sa amin and then papunta doon sa sinundo siya. So sa part niya, syempre toxic 'yun, 'di ba? Yung hindi ka tinitiwalaan ng isang tao, toxic 'yun para sa kanya. And sa akin din, ngayon, nung time na yun, parang hindi ko tinitingnan siya na toxic sa akin or negative para sa akin. Pero yung ngayon, parang
kung nagkaroon ka lang ng trust doon sa tao, 'di ba? Hindi ka maglalakad ng this oras ng gabi o hating gabi. Para lang pumunta doon para i-check yung tao. So in a way, toxic 'yun para sa akin. Well, dito nag-search ako sa BibleStudyTools.com. Ito sa net. Basahin natin yung mga Bible verses about jealousy. Basa tayo ng kahit yung top 5 dito. Dito sa Proverbs 27:4. Chapter 27 verse 4. Wrath is cruel. Anger is overwhelming. But who can stand before jealousy? Yun. Diba? Wrath is cruel. Wrath, grabing galit. Very cruel. And anger, talagang paggalit ka, na-overwhelm ka. Pero yung selos, parang who can stand before jealous? Parang hindi natin kayang hindi natin kayang sabihin na okay lang. Yun nga, yung nangyari sa akin, yung example ko kanina na sa sobrang selos ko, hindi ko nakayanan siya. So, naglakad talaga ako. Just to check on her. Kasi ating gabi na, hindi pa umuwi sa boarding house. So, okay. So, itong isang verse na ito ay talagang toxic siya. Yung jealousy, yung selos, sabi sa Proverbs 27:4. Next, 1 Corinthians 3:3. Sabi dito, for you are still of the flesh. For while there is jealousy and strife among you, are you not of the flesh and behaving only in a human way? So yung jealousy, it's based on the body. It's based on the flesh. Behaving only in a human way. For you are still of the flesh. Okay? So while there is jealousy and strife among you, are you not of the flesh? So it's yung basis ng jealousy is based on the body. It is not based on our spiritual identity. Okay, mamaya i-discuss natin yan. Let's see. Dito, sa Proverbs uli, chapter 14, verse 30. Sabi dito, a tranquil heart gives life to the flesh, but envy makes the bones rot. Yung envy, isang hindi siya jealousy, no? Yung envy, yung inggit yan eh. Okay. Tranquil heart gives life to the flesh. So yung katawan natin, nagkakaroon ng saysay yung katawan natin. Kasi nagagamit natin in the service of God. Tayo na spirit, soul. Pero yung envy, yung inggit, ay, di ba? It makes the bones rot. Ano yung rot? R-O-T. Na sa Bicol nalalapa. Ano yan? Nagdidecay. Ano ba ang Tagalog ng nalalapa? Nasisira. Ayan, nasisira. Okay, last na lang. Sa James chapter 3 verse 16. For where jealousy and selfish ambition exist. Yan. For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder,
and every vile practice. So kung may jealousy and may selfishness, merong disorder. Magkakaroon ng disorder. Walang order. Okay? And every vile practice. Ano ba ang vile? Search natin yung vile dito. I think vile has something to do with not good. Ayan. Sabi, ang vile dito sa dictionary sa Google, extremely unpleasant. Yan. Makakagawa ka ng mga hindi ka nais-nais na gawain dahil sa jealousy. Yun. Okay? Mabuti na lang at talagang meron, di ba? Sa sobrang selos, mga nababalitaan tayong news. Napatay niya yung kanyang asawa, napatay niya yung kanyang girlfriend, napatay niya yung kanyang boyfriend sa sobrang selos, di ba? So, basahin ko rin itong galing sa booklet ng aming teacher. Gems of Wisdom yung title ng booklet, and merong part dito sa booklet about lust, L-U-S-T. Okay, so dito sa part na ito na pinamagatang lust, dito pinapaliwanag kung bakit may jealousy, kung bakit nagkakaroon ng jealousy dahil sa lust. Kaya ito yung talagang punot dulo ng selos. Lust. Ano ba ang lust? Lust or L-U-S-T is a manifestation of inner spiritual hunger. Manifestasyon ng yung kagutuman na hindi walang kinalaman sa ating katawan. Yung kahit busog ka pero kulang pa rin. Kahit busog ka ay gutom ka pa rin spiritually. Inner siya, spiritual hunger. Okay, yung lust. Okay, manifestasyon yan. Kapag yung tao ay under lust, okay, manifestasyon yan, okay, yan yung magpo-prove na yung tao ay meron talaga siyang gustong ma-achieve, okay, na real happiness, na real joy, na real peace, na real satisfaction. Ito yung spiritual hunger na sinasabi na kahit busog yung tiyan ay puno yung tiyan ay walang laman pa rin. Okay, so kapag under lust yung isang tao, syempre dahil may hunger siya, may kagutuman siyang matikman yung spiritual happiness, yung spiritual satisfaction, talagang mag-a-attempt siya na ma-achieve ito. The problem is dahil out of ignorance, dahil wala siyang alam, hindi siya nagiging successful sa pag-achieve nitong spiritual happiness, spiritual joy, spiritual satisfaction. Okay? So, when a person is under the influence of lust, yan, there are many handmaidens that accompany this lust. Kapag yung tao is under the influence of lust, okay, automatic may mga kasama niya na itong mga hindi ka nais-nais na mga behaviors. The person does not only taste the bitterness of lust, bitter magiging bitter yung isang tao under lust. Dahil, di ba, gustong-gusto mo talagang ma-achieve yung spiritual happiness, yung spiritual satisfaction. Gustong-gusto mo talaga yun ma-achieve. The problem is, hindi mo na-achieve. So, nagiging bitter ka. Okay, so hindi lang yung bitterness yung may experience mo if you're under the influence of lust, but also those of jealousy. Yan. Yung jealousy, yung selos. Okay, if you're under the influence of lust and hindi ka satisfied, you will feel bitter, and not only bitter,
magsiselos ka. Hatred, yan. Malice, yung malisyoso. Okay? Marami pa. The children of lust are frustration and purposelessness. Yan yung mga anak ng lust. Frustration and purposelessness. Walang purpose sa buhay. Okay, so, ang selos ba ay love language? No, I don't think so. We don't think so in Living with Meditation. Sa mga binigay ko pa lang ng mga Bible verses and sa experience ko sa Bible verses and dito sa booklet na binasa ko na sinulat ng aming teacher, no. Hindi siya love language. Okay? Hindi siya love. Ano ba ang love? Ano ang love? Sabi sa Bible. Tingnan natin. Basahin natin yung love galing dito sa Bible. Nap tayo. Sabi dito sa ito. 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7. Okay? So nakatingin ako sa tinitingnan ko, baka gusto niyo malaman kung ano tinitingnan ko, yung laptop ko. Okay. So sa Corinthians, 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7, okay? Ito yung gustong sabihin tungkol sa love. Okay. Very wonderful. Love is patient and kind. Patient and kind. Pasensyoso at mabait. Love does not envy or boast. Okay, hindi siya naiinggit at hindi siya mayabang. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. Love yan. Love is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing. Kaya hindi tayo nagse-celebrate dahil may maling nagawa o mistake yung isang tao. Natutuwa siya but rejoices with the truth. Okay, sa katotohanan. Kaya kapag nalalaman ng isang tao yung katotohanan. So sa Living with Meditation, masaya kami kapag nare-realize ng isang tao yung kanyang real identity, yung katotohanan tungkol sa kanyang real identity na siya ay spirit soul, loving servant of God. To continue, love bears all things. Okay, lahat ng mga kaguluhan, pasakit, pain, and suffering, if there is love, kaya niya yun. Kaya niyang malampasan ito. Believes all things, hopes all things, endures all things. So, yan yung love. Yung hindi jealousy. Di ba? Nakikinig sa akin yung asawa ko habang nagluluto. And sabi niya, yes, thumbs up siya. Pag sinabing selos, hindi iyan pagmamahal. Tama ba? Yes, with a nod, sabi niya. Okay? Tingnan natin kung meron pa. Sa Ephesians chapter 4 verse 2, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love. Yung pa lang, yung first verse pa lang, puno na yun, nandoon na talaga lahat. Di ba? Basahin ko ulit dito sa verse, sa Gems of Wisdom booklet ng aming teacher. Sabi dito, the development of pure, all-expansive love within the heart satisfies one's spiritual hunger. Love cancels out lust. Yun. Kung ayaw natin
ma-influence ng lust, kailangan ma-develop natin itong all pure, expansive love. Diba? Tama ba? Expansive love. Dahil itong love na ito yung makakapagpasatisfy, makakapa-achieve sa atin para ma-experience or para mapunuan itong spiritual hunger natin. Yung kagustuhan natin na maka-experience ng happiness, peace, joy, satisfaction. Yung kagustuhan natin, yung spiritual hunger natin, okay, kayang mapunuan ng love. Okay? So, sa living with meditation, okay, yun ang aming tinuturo. Yun ang aming advocacy na manumbalik ang ating love. And because we have this desire to be pleasing to our dear Lord Jesus Christ, then we really need to consider the highest teaching of our dear Lord Jesus Christ, which is love God with all your heart, mind, and entire being. This pure, all-expansive love can only be possible if we follow the highest teaching of our dear Lord Jesus Christ, which is to love God with all our heart, mind, and entire being. Love for God. If we have love for God, then we will have love, unconditional love. No condition. I love you because there's no other reason. If it's conditional love, I love you because of this, because of that. I will not love you because of this, because of that. Conditional love means I love you even though. Yun ang source of happiness. Now, we cannot give that to others if we don't have that from the very beginning. That is why, sabi ni Lord Jesus Christ, ang highest teaching niya is to really love God first with all your heart, mind, and entire being. Because if you do so, okay, alam ni Lord Jesus Christ, as a pure devotee, as a spiritual master himself, alam ni Lord Jesus Christ kung paano talaga tayo magkaroon ng unconditional love. Dahil itong unconditional love, ito talaga yung magpupuno sa ating spiritual hunger. How? We should love the source of unconditional love, who is God. So sa living with meditation, ang tinuro sa amin ng aming teacher, the easiest way, the recommended process para manumbalik ang ating love for God, para ma-taste natin ang unconditional love kay God, okay? At ma-taste at maibigay natin ang unconditional love sa kapwa natin para hindi tayo magselos o para hindi tayo maka-experience ng hatred sa kanila. The recommended process, the easiest process na tinuro sa amin is through meditation or the hearing and the chanting of the holy names of God. If we regularly hear and chant the holy names of God,
Dahan-dahan, malilinisan ang puso at isip natin para manumbalik muli ang ating love for God, then ma-experience natin ang unconditional love ni God sa atin. Pag na-experience natin yon sa puso natin, na kahit masama tayo, na kahit marami tayong mistakes, na kahit marami tayong palpak, mahal pa rin tayo ng Diyos. Hindi ko sinasabi na abusuin natin yon, di ba? Kasi pag mahal natin ang isang tao, magkakaroon talaga tayo ng sincerity na magbago para sa Kanya. So kung meron na tayong unconditional love dahil na-experience natin ang unconditional love ni God sa atin, maibibigay natin yon sa ating kapwa. Hindi tayo magsiselos, hindi tayo magagalit. Hindi tayo gagawa ng masama sa ating kapwa kung meron man na ginawa silang hindi kanais-nais. But of course, sabi ko sa mga previous talks natin, usapan natin, kapag may ginawang masama yung isang tao, kailangan isumbong sa mga authorities. Kaya hindi ibig sabihin na unconditional love ay okay lang na gumawa ng masama yung isang tao. Okay? So, halimbawa, kung yung isang tao ay ng babae, di ba? Yung asawa mo ng babae, mali yun. Isumbong mo yan sa authorities. Mali siya. Okay? Pero, hindi natin kailangan magalit sa kanya. Actually, pagmamahal nga yun na sinumbong natin siya sa authorities. Okay, para mabigyan siya ng sanction, mabigyan siya ng discipline. Okay, para hindi niya na magawa uli. Hopefully. Okay? But we don't harbor anger towards them. Hindi natin kinukultivate yung galit. Okay? Maawa nga tayo sa kanila Kasi in the very first place, wala silang love for God. So dahil wala silang love for God, hindi nila na-experience yung unconditional love ni God sa atin. So wala silang redeeming factor. Hindi sila sincere na humingi ng forgiveness kay God. So ano ang ini-expect natin sa kanila? Wala silang love for God. Wala silang maibibigay na love para sa atin. Kaya pain yung binibigay nila sa atin dahil wala man silang love in the very first place. Ang kaya nilang maibigay sa atin is yung meron sila. At ano ang wala sila? Love for God. Therefore, ang ibibigay sa atin, it's not love. It's the opposite of love. Ibibigay sa atin pain, ibibigay sa atin suffering. Pero tayo na nagkakaroon na ng desire na maging loving servant ni God because of our regular practice of hearing and chanting the holy names of God, nagkakaroon na tayo ng patience, ng understanding, na kapag may mga ginawang masama ang isang tao sa atin, we have this wisdom that that person has no love for God. Therefore, that person is only giving me. It's not love. It's the opposite of love. So, if we can have the opportunity to tell them or encourage them that they should love God, then we do so. Okay? Pero kung hindi natin kaya, we pray for them. We pray for them. Okay? Alright? So, 29 minutes na. So, ngayong linggo, ang pinag-usapan natin is selos. Ang selos ba ay love language? The answer is no. Ang selos, jealousy, ay nagbibigay ng disorder, nagbibigay ng disharmony, walang peace, okay? Walang happiness na maidudulot.
While ang love, sabi sa Bible and sabi dito sa sinulat ng aking teacher sa um, Gems of Wisdom, it gives us happiness, it gives us joy, it gives us satisfaction. So, no. Selos is not a love language. Okay? Sa muli, okay, kung gusto talaga nating ma-realize itong mga topics natin, mga usapan natin dito sa Usaping Buhay, hatid sa inyo ng Living with Meditation, okay, dahil alam ko ang iba sa atin ay iba man yung perspective, iba yung kanilang nakaugalian na, okay? Pero kung gusto nyo talagang ma-realize itong mga usapan natin dito sa Usaping Buhay, please, kailangan natin mag-practice ng meditation araw-araw. Okay, para malinisan yung puso at isip natin at madali nating ma-realize itong mga usapan natin sa Usaping Buhay. So kung hindi pa po kayo naturuan ng meditation, mag-message lamang po kayo sa page namin sa Living with Meditation. So ito po si Kuya Chad and this is Usaping Buhay, hatid sa inyo ng Living with Meditation, and see you next Sunday. Haribol, thank you very much.